Umalis ako sa lugar namin dahil ayaw kong maging kagaya nila. Ayokong maging halimaw. Ayokong maging aswang. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa inyong channel. Itago niyo po ako sa pangalang Mila. 37 years old na po ako at kasalukuyang nakatira sa Antique. Wala pa akong asawa sa ngayon at nagtatrabaho ako bilang tagakatay ng manok sa isang manukan. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na sa pagbabahagi ng mga kwento. Pero ngayon ay naglakas ako ng loob para ibahagi ang aking kwentong ito. Medyo matagal na po itong ibabahagi ko pero sariwang-sariwa pa rin ang bawat detalye nito sa akin. Taong 2002 pa po nang magsimula ang lahat. Ako'y 12 anyos pa lamang noon nang maisipan kong lisanin ang aming baryo. Isang baryong nakatago sa gilid ng bundok. Malayo sa sibilisasyon. Tahimik at sa unang tingin ay parang isang pangkaraniwang pamayanan lamang. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may tinatagong lihim na magpasa hanggang ngayon ay tago pa rin sa kaalaman ng iba. Isang bagay na hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin kalimutan. Bata pa lang po kasi ako ay ramdam ko na may kakaiba. 6 na taong gulang pa lang ako pero gabi-gabi akong naiiwan sa bahay. Madalas wala si inay at itay noon. Tanging ang ate kong si Alona ang kasama ko sa bahay. Hindi niya tunay na pangalan. 15 anyos siya noon at palaging tahimik sa isang sulok. At sa tuwing magtatanong ako kung nasaan sila itay at inay, at kung anong ginagawa nila tuwing 10 oras ng gabi ay iiwas siya ng sagot. Palaging bata ka pa. Hindi mo pa kailangang malaman. Yun lagi ang isinasagot niya tapos aalis na siya sa aking harapan. Pero hindi ako palaging walang alam. Hindi habang buhay ay mananatiling inosente ang isang batang katulad ko. Dahil sa paglipas ng panahon, mas lumilinaw sa akin ang mga bagay-bagay. Sa gulang na 10, mas naging mapanuri ako sa bawat galaw nila. Madalas ko silang sinusubukang sundan kahit saan sila magpunta. Pero minsan bigo ako dahil normal lang na gawaing bukid ang ginagawa nila tuwing umaga. Pero isang gabi, naalala ko noong lumabas ako ng aking kwarto. Siguro mga 9:00 ng gabi iyon at nakaramdam ako ng gutom kaya nagpunta ako sa kusina. Wala na naman ang mga magulang ko noong mga oras na iyon. Ate, nasaan na naman po sila? Tanong ko habang nagmumukat-mukat pa. Pero laking gulat ko nang mapansin kong nagkalat ang dugo sa aming mesa ang gawa sa kahoy. Napaurong ako saglit nang makita ko si ate na naghihilamos sa may lababo. Duguan rin siya kaya nag-alala ako. Pero ngumiti lang ito sa akin ng malamig at tinanong ako. Gutom ka? Halika. Anyaya sa akin ni ate habang nakatingin sa akin. May bahid pa rin ng kaunting talsik ng dugo ang kanyang damit. Pero hindi ko na siya tinanong kung bakit dahil hindi rin naman siya sasagot sa aking tanong. Nilibot ko na lamang ang aking paningin pero wala akong makita ang pinanggagalingan ng dugo. Tanging yung iniho na isda galing ilog lang ang aking nakita sa may pingganan. Walang bawas ito at sa tingin ko ay hindi pa kumakain ang aking ate at magulang. Iyon na lahat yan.
busog na ako. Dagdag ni ate bago umalis ng kusina. Dumiretso ito sa likod ng bahay pero hindi ko na siya sinundan pa. Sa totoo lamang po ay madalas na inihaw na isda at gulay ang aking nakakain. At lumakay akong di kilala ang bawang dahil kung hindi kabuti, gulay lamang na tumutubo sa harap ng bahay namin ang isinasahog na pampalasa sa pagkaing ginagawa ni nanay. Nilantakan ko nga ang isda dahil medyo kumakalam na talaga ang sikmura ko sa gutom ng gabing iyon. At tulad nga ng aking nakasanayan ay si ate lang ang kasama ko dahil kapag alas 10 na, aalis na si inay at itay at madaling araw na sila babalik. Sinasabi lagi nila na may pulong sa baryo namin. Pero hindi ko kailanman nalaman kung anong klaseng pulong iyon. Wala ring makapagsabi kung saan talaga ginaganap. Tahimik ang aming buong baryo tuwing 10 oras ng gabi. Mga walang tao sa bawat kubo at tanging mga ilaw lamang ang naroroon. Siguro naiiwan rin yung ibang bata na katulad ko. Hanggang isang gabi, habang palihim akong nakikinig sa usapan ng aking itay at sa isang matandang lalaki, narinig ko ang pangalang Kakang Isko. Isa siya sa mga matandang kilala sa amin. Mabait, palabati pero sa gabing iyon, binanggit nilang napatay na siya ng mga taga-baba. Iyon po ang tawag namin sa mga tao sa kapatagan. Mga taong di ko pa nakikita dahil di pa ako nakakapunta sa baba ng bundok na aming tinitirahan. Pero kahit napatay na si Kakang Isko ay di ko man lang nakita ang labi niya. Saka pinagbabawal sa amin na magtungo ang mga batang tulad ko sa lugar na pinagdadausan daw nila ng seremonya. At pinagtataka ko nga ay nang may marinig akong malakas na alulungan ng hayop sa di kalayuan sa aming baryo. Wala na naman ang aking mga magulang. Pati na rin ang ate ko na lagpas 18 na. Simula noon, mas lumalim ang takot ko. Mas dumami ang tanong sa utak ko na walang makasagot. At habang tumatagal, may napapansin din akong kakaiba sa aking sarili habang papalaki po ako. Lalo akong nagiging aktibo sa gabi. Nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi normal. Parang mas matalas ang pang-amoy ko. Naaamoy ko ang dugo sa karne at parang napakabango ng amoy nito para sa akin. Naririnig ko ang kaluskos ng mga hayop, ang huni ng kulisa, parang mga mahihinang bulong sa tainga ko. Para bang nasa paligid ko lamang sila at noong tumungtong ako sa edad na 12, doon na lalong naging malinaw sa akin ang lahat. Isang gabi kasi, nahuli ako ni inay na sumusunod sa kanya. Sumilip ako noon sa siwang ng bintana. Sinusubukan ko kasing alamin kung saan sila pumupunta tuwing ganoong oras. At nang malaman ko na malayo na siya ay agad akong sumunod. Nakita ko na may iba pa siyang kasama. Halos lahat ng kasing edad niya sa aming baryo. Nagsisilabasan yung mga kabaryo namin pero maya-maya nga ay napalingon siya nang maramdaman niyang nakabuntot ako sa kanya. Galit siyang bumalik at hinawakan ang braso ko. Ano bang ginagawa mo? Galit nitong wika sa akin. Saan po ba talaga kayo pumupunta ni itay? Si ate, nasaan na?
Tanong ko dahil nga nang tumagal ay ako na lamang ang naiiwang mag-isa sa bahay. Darating din ang panahon anak na para sa iyo. Pero sa ngayon ay bumalik ka na muna. Makahulugang wika ni inay na hindi ko naman maintindihan. Ayoko na inay. Ayoko na sa ganito. Ayoko na sa mga kasinungalingan. Umami na po kayo. Ano bang meron sa baryo natin? Sigaw ko habang pinipilit kong iniaalis ang braso ko sa kanyang pagkakahawak. Dahil napakalakas ng aking boses ay agad niyang tinakpan ang aking bibig. Lumingon muna siya sa paligid sa kaniya sinabi sa akin ang bagay na matagal ko nang gustong malaman. Mga aswang tayo. Lahat ng narito ay mga aswang. Madiing wika ni inay na agad ko ngang kinagulat. Tama ka nang narinig, Mila. Kaya mas mabuting umuwi ka na muna dahil maghahating gabi na. Dagdag niya sa kaniya ako pinagtulakan. Ayokong maging kagaya nyo, inay. Ayokong maging aswang. Mariin ko namang sinabi sa aking nanay na napailing nang marinig ang aking sinambit. Hindi mo malalabanan ang tadhana, anak. Aswang tayo at yan ang katotohanan. Giniit ni inay habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Ayoko, inay. Ayokong maging aswang. Sigaw ko habang nilalabanan ang mga kamay ni nanay na nakahawak sa akin. Hindi mo na ito matatakasan, anak. Umuwi ka na. Galit na galit itong dagdag sa akin sabay tulak pabalik sa bahay. Matapos niya ako itulak ay tumalikod na siya at mabilis na naglakad papalayo. Naiwan na naman ako na mag-isa. Pero kahit pinagtutulakan na ako ni inay ay sinundan ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang alam ko lamang ay nais kong malaman kung ano ang ginagawa nila at bakit ako pinagtatabuyan ni inay. Maliwanag ang buwan noon. Malamig ang paligid. Dahan-dahan akong sumunod sa kanyang mga yapak. Nagtago ako sa likod ng malaking puno at utay-utay kong binaybay yung dinadaanan niya. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Sa gitna ng kakahuyan, may bilog ng mga tao. Mga kabaryo ko. Naroon si itay, si inay, at si ate. May hawak silang kung anong itim na sisidla na umuusok. Sa simula'y parang isang ritual lang. Hanggang sa nagsimula silang manginig. Isa-isa. Nag-iba ang kanilang mga anyo. Ang mukha ni itay ay tila hinila ng kung anong puwersa. Lumaki ang kanyang mga mata. Nanlilisik. At ang bibig niya ay lumawak. Lumitaw ang mga ngiping matutulis. Si ate ay napahiyaw habang ang balat niya ay kumakapal at biglang binalutan ng kung anong itim na balat. Ang kanyang mga kamay. Humaba ang mga kukot naging parang kuko ng hayop. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makasigaw. Gusto ko sanang tumakbo noon pa lang. Pero may kung anong pumipigil sa akin na takot. Gulat. Pagkagimbal. Napanood ko mismo ang pamilya ko at ang buong baryo na naging mga halimaw. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na inintay pa ang katapusan ng ritual.
habang abala sila sa pagbabago. Habang abala sila sa pagbabago ng kanilang tunay na anyo, tumalikod ako at nagsimulang tumakbo. Walang lingon-lingon. At sa pagsapit ng iyong tamang panahon, ikaw ay magiging isa rin sa amin. Iyon ang sinabi ni inay sa akin ilang oras bago iyon. Parang may kung anong bumulong sa akin. Yung boses ni inay na yon ang naging dahilan para mas lalong bumilis ang aking takbo. Binitawan ko ang lahat, Sir Gimbal. Ang aking pagkabata, ang pamilya ko at ang buhay na nakasanayan ko. Lahat ng yon ay aking tinakasan sa kagustuhan na makalayo sa ganong klaseng mundo na meron po ako. Kahit nga po hindi ko alam kung saan ako patungo ay nagpatuloy ako sa pagtakbo. Wala namang mga tao sa baryo at kung meron nga ay yung mga batang tulad ko rin. Hingal kabayo akong nagpatuloy sa pagtakbo. Ayaw ko na mapigilan pa ng kahit sino ang aking desisyon ng gabing iyon at ang alam ko lang ay dapat akong makalayo. Makalipas ang magdamag ng paglalakad, natagpuan ko ang sarili ko sa paanan ng bundok. Sa wakas, narating ko ang tinatawag nilang kapatagan. Lugar ng mga normal na tao na hindi kumakain ng kapwa-tao o hayop na buhay. Pagod, gutom at basang-basa ako sa ulan. Nagmasid ako sa paligid. Tahimik ang gabi at tanging alulungan na lamang ng mga aso ang maririnig. Dahil sa pagod ay sumandal ako sa isang punding poste ng ilaw at nang hindi pa rin tumitila ang ambon ay sumilong ako sa labas ng isang mataas na puno. Umaga na nang tapikin ako ng isang babae. Isa siyang balo na itago na lang po natin sa pangalang Nora. Tila naawa siya sa kalagayan ko at pinatuloy ako sa kanyang bahay. Binigyan niya ako ng damit na masusuot. Medyo luma na pero ayos pa naman. Medyo may kalakihan yung bahay nila. Mukhang mayamang pamilya. Maraming antigong gamit at may 2 palapag ang kaniyang bahay. Malawak ang kalooban nito pero tahimik. Nag-iisa siyang nakatira doon at ang tanging kaniyang driver ng sasakyan lamang ang pumupunta para ipagmaneho siya. Wala ka bang magulang, iha? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Para bang kinikilatis niya ako. Tumango lang ako at nagsingwaling. Wala na po. Taga saan ka? Bakit ka nandito? Tanong nito muli pero umiling na lamang ako sabay sabing, di ko po matandaan kung saan ako galing. Dumito ka muna kung gusto mo. Alok sa akin kaya naman nagkaroon ako ng kaunting pag-asa habang malayo ako sa aming baryo. Kaya naman po ng araw ding iyon ay doon na muna ako pinatuloy nung babae. Parang kaedad lamang siya ng nanay ko, pero marami siyang kolorete sa muka. Ginawa niya akong katulong, tagalaba, tagalinis, tagasaing. Wala akong reklamo dahil nga parang kabayaran ko iyon sa pagtuloy ko sa kanilang bahay. Kumakain naman ako 3 beses sa isang araw at minsan pag may bisita siya ay ako ang kumakain ng mga tirang pagkain na itatapon na sana. Hindi naman ako nangulila sa mga magulang ko kahit halos magdadalawang linggo na ako sa bahay ng babae.
Dahil madalas nga na wala sila, kaya naman kahit 2 palapag ng bahay ang araw-araw kong lampasuhin ay di ako nakaramdam ng pagod. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang magtrabaho sa ilalim ng araw kaysa muling makita ang mga nilalang sa aking pinanggalingan. Ngunit habang lumilipas ang mga ilang linggo at halos mag-iisang buwan na, unti-unting nag-iiba ang trato ng babae sa akin. Kung dati tinatawag niya akong anak, ngayon ay hoy. Hoy na lang. Wala akong pahinga. Bawat kilos ko'y sinusundan ng sigaw ng utos. Madalas din na pinagtataguan niya ako ng pagkain at pag may bisita naman ay konti lamang ang kanyang order na pagkain para wala nang matira. Swerte na lang kung may makita akong tira sa basurahan. Pero hindi ko yon ininda dahil nga sanay naman ako sa pagkaing kaunti at pagkaing bundok. Pero hindi lang pala doon nagtatapos ang aking kalbaryo. Isang araw kasi ay aksidente kong nabasag ang isang lumang pinggan habang ako'y nagpupunas ng kanilang aparador. Engot ka talagang bata ka. Alam mo bang mamahalin ang nabasag mo? Galit na galit yung babae sa akin at sa galit niya, hindi niya ako pinakain. Doon niya rin ako pinatulog sa may grahe. Matapos kong linisin ang buong paligid ng bahay. Sa murang edad ko, hindi ko alam ang gagawin. Ginaw na ginaw po ako sa sinabayan pa nga ng pagkalam ng sikmura. Latang-lata na rin yung mura kong katawan ng mga oras na iyon. Nakakabaliw at sa ikatlong gabi, habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng likod bahay, narinig ko ang tahol ng alaga niyang aso. Puting askal. Sobrang taba ng asong iyon dahil sa pinapakain. Samantalang halos magbutot balat na lamang ako dahil sa gutom. Nakatitig ako ng masama sa aso. Pakiramdam ko yung aso na yun ang mag-aalis ng gutom ko sa loob ng 3 araw. At doon ko na naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Isang gutom na hindi na normal. Isang gutom na hindi ko maintindihan. Pero alam kong nasa loob ko. Gumapang ang lamig sa aking mga kamay. Tumaas ang balahibo sa aking batok. Ang ilong ko'y tila humigop ng amoy ng dugo mula sa balat ng hayop. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. 3 araw na akong gutom na gutom. Parang may pumipiga sa tiyan ko at laging sumasakit ang ulo ko dahil na rin sa gutom. Agad kong ang nilapitan ng aso na alaga ni Doña Nora. Medyo madilim sa likod ng bahay. Nakita kong tahol ng tahol ang aso pero hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Parang alam niya na may masama akong binabalak sa kanya. Bahag na rin ang buntot nito at gustong-gustong kumawala sa kanyang kadena. Dahan-dahan akong lumapit dito at kada lapit ko ay humahakbang ito papalayo. Ang kamay ko ay nanginginig nung mga oras na iyon. Naramdaman ko na parang may kung ano sa akin na gustong-gusto kong maramdaman. Agad kong tinalunan ang katawan nito at wala na akong narinig na ingay mula rito. At nakita ko na lamang ang sarili ko na nilalantakan ang kawawang aso ng amo ko. Winakwak ko ang tiyan nito. Ang init ng laman loob ay tila nagpakalma sa lamig na matagal nang bumabalot sa akin ng gabing iyon. Kinain ko ang lamang loob.
Ang bawat kagat ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa akin. Pagkatapos noon, parang bumalik ang lakas ko. At sa unang pagkakataon nakatikim ako ng dugo at laman ng hayop. Pero sa halip na madiri ako, parang mas gumaan pa ang pakiramdam ko. Ang lasa ng dugo ay manamis-namis. Ang laman ay malambot at masarap. Ang mata ko ay naging mas malinaw sa dilim. Nakakakita ng mga anino na dati hindi ko napapansin. Busog na busog ako at sinimot ko pa rin ang dugong bumalot sa aking braso. Nakatulog ako ng maayos ng gabing iyon. Pagkagising ko, narinig ko ang matinis na sigaw ni Doña Nora. "Mila!" Sigaw nito na aking kinagising. Nagpunta ako sa direksyon kung nasaan si Doña Nora. Doon nga sa likod ng bahay ay nakita ko si Doña Nora na di ko alam kung umiiyak siya dahil sa galit o dahil sa awa sa kaniyang pinakamamahal na aso. Pero nang makita niya ako, bigla siyang sumugod papalapit at ako ang inundayan niya ng hampas sa aking murang katawan. Galit na galit niyang pinalo sa akin yung matigas na tubo. Naramdaman ko na lamang ang pag-agos ng dugo sa aking braso matapos kong sanggahin ito. "Ba't di mo binabantayan ang aso ko? Wala kang utang na loob." Sigaw nito habang patuloy niya akong pinapalo. Hindi na lamang ako makapagsalita, Sir Gimbal, dahil alam ko naman talaga ang may kagagawan kung bakit namatay yung aso niya. Tiniis ko na lamang yung sakit hanggang sa tumigil siya. Di ko alam kung anong gagawin ko, Sir Gimbal. Dahil baka nga mabuking ako ni Doña Nora dahil nagtawag siya ng pulis para imbestigahan yung nangyari sa aso niya. Bigla po akong kinabahan pero nang dumating ang mga pulis ay nagsabi lamang ang mga ito na baka daw napag-interesan ng mga tambay kaya daw pinatay ang aso. Malapit kasi sa kalsada yung likod bahay kaya naman di imposibleng walang dumaan doon lalo na at mababa yung bakod. Pero mula noon ay di na ako tinigilan ni Doña Nora. Palagi niya akong pinahihirapan at minsang kinandado niya ako sa basement ng bahay nila. At ang tanging ilaw ko na lamang ng mga panahong iyon ay yung posporo na aking naitabi sa bulsa nung minsanang inutusan niya akong silaban yung mga lumang gamit na tinapon niya. Magdamag ako sa basement at kinabukasan nga ay pinalabas din ako ni Kakarding, yung driver niya. Awang-awa sa akin yung driver at pinayuhan niya ako na umalis na lamang sa lugar para di na ako masaktang muli. "Ilang taon ka na, iha?" Tanong niya sa akin habang inaalis ang kandado. 13 po. Mahina kong sagot sa matanda. "Napakabata mo pa pala, iha. Bakit nagtitiis ka dito? Humanap ka na lamang ng ibang trabaho. Malupit si Nora sa kasambahay. Kaya walang tumatagal dito." Dagdag ni Manong. "Wala po akong alam sa lugar na ito, Manong, dahil dayo lamang ako." Sagot ko naman. "Taga saan ka ba? Saan ang mga magulang mo?" Tanong nito na tila nag-aalala sa akin. Pero di na lamang ako nagsalita at umiling na lamang. Naintindahan naman niya ang nais kong iparating kaya naman di na siya nagtanong pa. "Sige, iha. Pag gusto mo ng malilipatan, magsabi ka lang."
dugtong nito bago umalis. Napag-isip-isip ko na umalis na nga sa bahay ni Doña Nora, pero sa tuwing naiisip ko ito ay bigla na lamang sumasagi sa akin ang bawat kasamaan na ginawa niya sa akin. Hindi ako aalis sa lugar na ito nang hindi nakakaganti kay Doña Nora. Bulong ko sa aking sarili. Kaya naman ay di na muna ako umalis sa bahay ni Doña Nora. Tinis ko ang pagod ng katawan sa paglilinis ng buong kabahayan. Ni hindi man lamang niya ako pinagpapahinga. Bagkus ay nagagalit pa sa akin tuwing nakikita niya ako na may ginagawa. Bukod pa nga po sa paglilinis ay pinaglalaba rin niya ako ng mga kurtina na gagamitin daw pang dekorasyon sa bahay dahil may darating daw na mga bisita. Natapos ko naman po, Sir Gimbal, ang aking ginagawa sa buong maghapon. Pero hindi man lamang niya ako naisipang bigyan ng makakain. Kaya noong gabing iyon, isang bagay na naman po ang aking napagdesisyonan. Isang bagay na sana ay ayaw ko nang maulit. Habang lumalalim nga po yung dilim ay lalo akong nakakaramdam ng kakaibang gutom. Dahan-dahan po akong naglakad patungo sa kusina. Hindi para maghanap ng kakainin kundi maghagilap ng patalim. Mula nga sa drawer ay nakakuha ako ng isang matalim na pangtadtad ng karne. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang kahabaan ng kalye. Di ko po alam kung nasaang lugar ako, basta naglakad lang ako para makahanap ng aking unang bibiktimahin. Sa totoo lamang po ay bala ko sana na si Doña Nora ang aking unang biktima, pero naisip ko na mas maganda kung pagdudusahan niya ang isang bagay na mas masahol pa sa ginawa niya sa akin. Bigla nga na nag-alulungan ang mga aso sa mga kalye na para bang may kinakatakutan sila, at alam kong ako po iyon. Tumambad sa akin ang isang lalaking halos kainin ng dilim ang muka dahil nga medyo madilim sa lugar. At mula sa kanyang kinakatayuan ay aking naamoy ang matapang na alak na kanyang iniinom habang daan. At nang makalapit siya sa akin ay nakita ko na hawak-hawak pa niya yung bote ng Red Horse. Mukha siyang lulong sa droga dahil sa mga pupula nitong mata. Isang ngising aso ang sumalubong sa akin na bigla itong tumigil sa harapan ko. Nakakadiri at punong-puno ng mali siya ang bawat titig niya sa aking murang katawan. At sa ilalim ng ilaw ng poste, kitang-kita ko ang masama niyang balak sa kanyang mga mata. Pero sa mga sandaling iyon, Sir Gimbal, hindi takot ang bumalot sa akin, kundi isang pagkasabik. Isang pagkasabik na matikman ang init at lasa ng dugo ng tao. Pasaan ka, bata? Mukhang gabing-gabi ka nang gumala ah. Bulong ng lalaki sabay hit-hit sa bote ng alak na halos paubos na. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Pero mas nanaig sa akin ang init ng dugo na parang nanunuot sa aking ilong ng mga sandaling iyon. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang aking mga mata ay blanko, walang emosyon, habang mahigpit kong hinawakan ang patalim na kanina ko pang itinatago sa likod ng aking likuran. At isang pagkakamali lamang ng lalaking nasa harapan ko ay magiging hapunan siya ng pagod at gutom kong sikmura. Aba, mukhang di papalag ito ah. Halika nga iha nang makatikim ka. Sambit niya sa akin sabay hatak sa aking damit.
Ngunit bago pa man niya ako tuluyang mahila at madala sa dilim, mas mabilis pa sa kidlat ang aking galaw. Isang mabilis at walang habas na pagtaga ang binitawan ko patungo sa kanyang bisig. Isang malalim na taga na agad nitong kinagulat at sa wakas, isang patak ng dugo ang dumaloy. Simula ng gabing matagal ko nang hinihintay. Walang hiya kang bat. Magsasalita pa sana siya pero inunahan ko na agad siya. Gamit ang aking matulis na mga kuko ay aking binutas ang kanyang dibdib. Bumagsak ang kanyang iniinom na alak at puro takot na lamang ang aking nakita sa kanyang mga mata. Habang nagtatalsikan papunta sa aking muka ang kaniyang sariwang dugo. Sa aking muka at nalasahan ko na mas matamis pala ang lasa ng sariwang dugo ng tao kaysa sa aso na nauna kong naging biktima. Bigla kong hinugot ang aking kamao habang tangan-tangan nito ang kaniyang puso. Agad kong nilapa ito at tila nawala ako sa hwisyo habang ninanamnam ang manamis-namis na lasa ng dugong galing sa tumitibok pang puso ng lalaki. Di ko alam, Sir Gimbal, kung dapat ko bang ikwento ito pero yun po talaga ang nangyari. Hindi pa ganun karami ang mga bahay sa lugar na iyon kaya naman alam kong walang nakakaalam sa krimen na aking ginawa. At matapos kong ang kainin yung puso ay agad ko namang winakwak ang may kalakihan niyang tiyan. Mainit-init na lamang loob ang bumungad sa akin kaya naman di na ako nagtatubiling kainin ang putahe na nasa harapan ko. Natigil lang po ang aking ginagawa nang may natanaw akong mga kalalakihan na may bit-bit na batuta. Agad ko pong iniwan ang katawan ng lalaki at agad po akong nagtatakbo palayo. Dahil nga nagiging ganap na akong aswang ay di po naging mahirap para sa akin ang tumakbo palayo. Mabilis nga po akong nakapagtago at aking tinalo na lamang ang bakod sa likod ng bahay ng aking amo. Buti na nga lamang po at wala na kaming aso na magtatatahol sa akin kaya malaya akong nakabalik sa aking silid sa likod bahay. Nagligo ako at nilinis ang dugo sa aking damit bago ako matulog. At habang nakahiga nga po ako ay dun ko na lamang ulit napagtanto na hindi ko na talaga malalabanan ang aking pagiging aswang. Hindi ko na nga po namalayan ang oras at agad akong nakatulog. Hoy, ang taas na ng araw. Nakahiga ka pa rin diyan. Darating na ang mga bisita ko. Wala ka pa rin ginagawa. Halos mabingi ako sa bulyaw ni Doña Nora na gumising sa aking diwa. Hindi pa man ako nakakakilos. Bigla na lamang may bumuhos sa akin na malamig na tubig na agad kong kinabangon. Pupungas-pungas akong nagmulat ng mata. Agad kong nakita ang mukha ni Doña Nora na hindi na mahitsurahan ng mga oras na yon dahil sa nakabusangot. Halos sumusok ang ilong niya sa inis. Napakainit na ang ulo niya. Kahit umaga pa lang, ang aga-aga, panay na ang sermon. Pasensya na po, pagod lang po kasi kaya nakatulog ng matagal. Mahina akong sagot sa kanya. Halos pabulong na lang. Hindi ko nga alintana ang malamig na tubig na umaagos sa aking damit at sa aking buhok. Ang lamig-lamig ng sahig. Pero parang wala siyang pakialam. Hindi man lang niya naisip na baka puyat ako sa kakagawa ng mga utos niya kagabi. Bumangon ka na riyan at marami ka pang lilinisin sa sala.
Muling sigaw niya. Malakas pa kaysa kanina. Pagkatapos, tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Nagmamadali na tila may hahabulin. Ni hindi man lang niya hinintay ang sagot ko o tinanong kung ayos lang ba ako. Basta't utos lang ng utos. Tapos iiwanan naman akong mag-isa sa lahat ng gawain. Kinuyom ko na lamang po ang aking kamao at agad akong sumunod sa kaniyang utos. Ilang oras pa nga lamang ay nagsidatingan na yung mga bisita ni Donya. Agad nga akong nagtago upang di ako mapagalitan ng aking amo. Masaya sila na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hanggang sa dumating yung maghapon at nagsisiuwian na yung mga bisita. Nora, aalis na kami. Nga pala, dalo ko naman sa gaganaping piyesta sa San Roque. Sambit nung isang lalaki na isa sa mga dumating na bisita. Sige, kailan ba yan? Sagot naman ng amo ko. Sa 1 linggo. Ito yung address. Aasahan ko ang iyong pagpunta. Dagdag ng lalaki bago ito tuluyang umalis. Matapos nun ay patuloy naman sa pagkukwentuhan ng ilan pang bisita. Medyo gutom na rin ako ng mga oras na iyon dahil maghapon na pero wala pa rin akong kain. Hindi naman sapat yung lamang loob na aking nakain dahil nga sa mga tanod na aking natanaw. Mare, uuwi na ako. Balita ko ay may aswang daw sa lugar nyo. Sabi nung babae na biglang lumapit sa amo ko. Kinabahan naman ako nang marinig ang balita mula sa babae. Natakot ako na baka may nakakita sa akin at malaman nila na ako ang aswang sa bayan. Ayoko naman na matulad ka kay Kakang Selmo na napatay ng mga taga-baba. Talaga ba? Tanong naman ng ama ko na parang di naniniwala. Oo, Mare. Ang biktima ay nakita daw ng mga tanod na wakwak ang tiyan at wala na ang mga lamang loob. Ang isa pa doon parang kapapatay pa lamang sa biktima dahil mainit pa ang bangkay ng nakita nila. Dugtong pa ng babae na agad akong kinabahan. Pero sandali pa ay nawala ang aking alalahanin nang biglang sumabat ang isa pang bisita. Nako Mare, totoo yan. Ang problema nga daw ay wala man lang nakakita sa krimen. Sambit naman ng isa pa. Sige na Mare, uuna na muna ako. Malayo pa rin ang amin eh. Singit ng isang babae na kausap ng amo ko bago umalis ng tuluyan. Siguro mga ilang oras na ang nakakaraan at medyo dumidilim na rin kaya naman nagsisiuwian na rin ang mga natira pang bisita. Mila, ligpitin mo ang mga kalat. Itapon mo na rin sa labas ang mga ito. Bulyaw muli ni Doña Nora sabay tapon sa akin ang mga basura sa isang plastic. Nagpapahinga na noon si Doña Nora pero kakatapos ko lamang maglinis. Lumabas ako ng bahay upang itapon ang basura nang matanaw ko sa di kalayuan. Pamilyar ang amoy ng mga imahe hanggang sa bigla na lamang may humablot sa aking braso nang hindi ko namamalayan. Sino kayo? Git ko pero bigla po akong natahimik nang makita ko ang aking ate Alona kasama si tatay. Anong ginagawa niyo dito? Bakit niyo ako nahanap? Nag-aalala kong tanong. Ikaw ang bakit naririto? Napakatigas ng ulo mo para pasukin ang mundo ng mga tao. Buti na lamang at kumalat sa baryo ang balitang may aswang na nagkakalat ng lagim sa mga taga-baba. At alam naming ikaw yun, Mila. Ikaw yun.
Madiing sambit ni ate habang hawak-hawak ang aking braso. Umuwi ka na, Mila. Mahina pero may otoritadong wika ni Itay na agad ko pong kinatigil. Ayoko pong umuwi sa ating baryo, Itay. Matapang kong sagot habang inaalis ang mga hawak ni ate sa akin. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kailangan mong bumalik sa baryo dahil malapit na ang ating kapistahan. Hindi mo kailangang tumigil dito sa lugar na ito ng mag-isa. Baka mapahamak ka. Dagdag ni ate na tila nag-iba na hindi na tulad ng huli ko siyang makita. Hindi pa po ako pwedeng umalis. Tatay, ate, kailangan ko pang makaganti sa amo ko. Malungkot kong sabi na kinakunot naman ng noo nila. Simula po kasi nang tumakos ako sa baryo ay pinahirapan na po ako ng maigi ng aking amo. Nagtatrabaho ako ng walang bayad at madalas wala pang kain. Kwento ko na kinagalit ng tatay ko. Kaya pala napalitan kang kumain ng tao. Kung ganon, kailangang mabigyan siya ng aral. Dalhin mo siya sa ating baryo sa kapistahan. Siya ang ating gagawing hapunan. Galit na galit si Itay nang kaniyang sabihin ang kaniyang gustong gawin sa aking amo. Maghihintay kami sa baryo. Sa 1 linggo, kabilugan ng buwan, magsisimula na ang ritual. Dagdag ni ate at umalis na sila habang naiwan naman ako sa gitna ng dilim. Di ko alam kung paano ko madadala ang amo ko sa aming baryo pero nang maalala ko na may pupuntahan siyang lugar doon ay doon ako nagkaroon ng ideya. Alam ko, Sir Gimbal, na masama ang balak namin ng aking pamilya. Pero kung yun lamang ang tanging paraan para makaganti ako sa kaniyang mga ginawa sa akin ay gagawin ko. Hindi na nga po ako nakatulog ng gabing iyon. Mainit ang aking pakiramdam at tila naghahanap ng sariwang karne ng tao. Hindi po muna ako naghanap ng aking biktima. Dahil may nakain naman ako na mga tirang pagkain na sana ay itatapon na sa basurahan. Kinabukasan po ay wala ang amo ko. At yun lamang ang araw na nakapagpahinga ako kahit papaano. Natapos ko naman na agad yung mga labahin at linisin bago magtanghali kaya naman nakatulog ako ng walang utos. Dapit hapon na po nung umuwi ang amo ko at bago nga umalis si Kakanor ay agad ko siyang kinausap. Mang Kanor, kailan po aalis si Doña Nora papunta sa San Roque? Tanong ko kay Mang Kanor. Sa 1 araw, kaso di ko alam ang lugar na iyon. Alam mo ba kung saan yon? Balita ko kasi ay malayo daw iyon sa bayan. Sabi ni Mang Kanor na agad kong kinatuwa ng lihim. Opo, Manong, alam ko. Tagroon ako. Malapit lang ang aming barangay doon. Pagsisinungaling ko na tila kinatuwa ni Manong. Mabuti dahil kung hindi, malilintikan na naman ako kay Doña Nora. Wika ni Mang Kanor. Sige po, Manong, sabihin niyo lamang po ako kung aalis na kayo at ituturo ko po ang daan. Dagdag ko naman. At nang gabi pong iyon ay nakapagkita ako muli sa aking ate Alona. Kasama niya ang ilan sa mga kalalakihan sa aming baryo. Anong balita, Mila? Matapang na sabi ni ate. Sa 1 araw po dadalhin ko siya sa baryo. Balita ko na agad niyang kinatawa. Mabuti. Sige na at maghahanap pa kami ng ilan pang
panghanda sa darating na piyesta. Ang ating pinuno ay magtatakda na ng bagong henerasyon ng aswang at isa ka na doon, Mila. Wika sa akin ni ate at tinapik niya ako sa aking balikat. Sa totoo lamang po, Sir Gimbal, ay ayaw ko talagang bumalik sa baryo. Ayaw ko na maging ganap na aswang. Kaya po gano'n na lamang din po ang aking galit sa aking amo dahil sa kanya kung bakit kailangan kong pumatay ng tao para mabuhay. Habang papalayo nga po ang aking mga kabaryo ay naiisip ko na gawin ko na lamang hain ng amo ko at pagkatapos nun ay aalis na muli ako sa aming bayan. Ilang araw nga po ang lumipas at gumayak na po ang aking amo para sa piyestahan, kung saan ay imbitado siya. Kasama po nila akong umalis dahil ako ang magtuturo ng daan. Pero ang totoo ay dadalhin ko sila sa lugar na di nila inaasahan. Habang daan po ay tahimik ako. Iniisip ko kung paano ko maliligtas si Manong Kanor. Ayaw ko siyang mapahamak dahil nga ang pakay ko lamang naman ang gantihan ay si Doña Nora. Mila, dito ba? Bigla na nga lamang akong napatigil sa pag-iisip ng tanungin ako ni Mang Kanor. Opo. Maikli kong sagot nang tahakin namin ang makipot na daan papuntang baryo. Sigurado ka bang dito yun ah? Bakit parang bundok na ang pupuntahan natin? Galit naman na tanong sa akin ng amo ko. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Taga dito daw si Mila kaya ako nga siya sinama para may tagaturo tayo ng daan. Sagot naman po ni Manong driver. Buwisit ka talaga, Kanor, kahit kailan. Sinasabi ko sa iyo na alamin mo ang bawat lugar na pupuntahan ko. Bulyaw ni Doña Nora na kinailing ko na lamang ng mga oras na iyon. Alam ko naman na nalalapit na rin ang katapusan ng kasamaan ng babaeng ito kaya ayos lang na magtaray siya sa kanyang nalalapit na kamatayan. Medyo madilim na po sa aming dinaanan ay kasabay pa nga ng panakanakang buhos ng ulan. Galit na galit naman po si Doña Nora sa tuwing napapadaan kami sa lubak-lubak na daan. Ayusin mo, Kanor, ang pagmamaneho. Alam mo bang mas mahal pa ang kotse na ito kaysa sa buhay mo? Sigaw muli ng amo namin. Malapit na po kami sa aming baryo, parang kalhating oras na lakarin na lamang kung dadaan sa gubat at naramdaman ko na po ang presensya ng aking mga kalahi sa di kalayuan. Wala nang mga bahay sa lugar na aming dinadaanan at malayo na rin po ito sa pinakabayan. Ilang kilometro na rin po kasi ang aming binabiyahe kung babaybayin pa po ang kahabaan ng kalsada na tinahak namin ng mga sandaling iyon. Hanggang sa napadaan po kami sa isang malalim na lubak na kinatigil ng sasakyan. Oh, bakit tumigil? Tanong ni Donya na tila inis na inis sa pangyayari. Naku ma'am, nasiraan yata tayo. Takot namang wika ni Kakanor. Napakabobo mo talaga, Kanor. Tignan mo nga, baka maayos pa. Kung kailan naman wala na tayong mahihingian ng tulong dito pa tayo nasiraan. Bulyaw na naman ni amo. Bumaba nga agad si Mang Kanor para alamin ang nangyari sa sasakyan. Habang ako naman ay nagmamasid kung nasaan ang aking mga kalahi. Ikaw, wag ka nga paupo-upo dyan. Tulungan mo si Kanor. Kinurot ako ni Doña Nora at pilit na tinutulak palabas ng kotse. Sumunod na lang ako at tinulungan si Mang Kanor para alamin ang nangyari. Ma'am, wala naman pong sira, baka naubusan ng gas. Sigaw ni Mang Kanor mula sa labas.
Anak ng tinapakanor, oh. Di ba sinabi ko sa'yo na ipultang ko dapat yung kotse? Sigaw muli ni Doña Nora na inis na. Pasensya na po, ma'am. Sagot naman ni Mang Kanor. Anong pasensya? Hala, maghanap ka ng paggagasan. Maglakad ka pabalik sa bayan at kumuha ng gas. Dahil kung hindi kita susweldohan. Banta ni Doña Nora. Sige na, Manong, balik ka na. Ako na po bahala kay Doña Nora. Huwag ka na pong babalik dito. Dalhin niyo na po ito para ligtas kayo makabalik sa bayan. Bilin ko kay Mang Kanor na hindi alam kung ano ang nais kong iparating. Inabot ko sa kanya ang itim na kwintas na siyang sinusuot upang di malapitan ng mga katulad kong aswang. Isa kasi itong tanda na binigay ng ate ko para malaman kung sino ang aking nais paghigantihan. Nang makaalis na nga po si Manong ay naiwan kami ni Doña Nora sa kotse. Umaambon pa noon at medyo malapit na rin dumilim ang paligid. Sa isang sulok ng gubat ay natanaw ko ang isa kong kalahi. Alam ko na hudyat na iyon para kunin nila si Doña Nora. Ma'am, magbabawas lang po ako ng ihi. Dito po muna kayo sa kotse. Sabi ko na agad namang kinagalit ng amo ko. Ano? Iiwan mo ako dito? Sige, bilisan mo. Sagot nito habang patuloy na umiisid sa loob ng sasakyan. Tumakbo ako papalapit sa ate ko. Kasama niya pa rin yung ibang lalaki sa baryo namin. Hanggang sa narinig ko na lamang ang sigaw ni Doña Nora. Hindi na sa galit kung hindi sa takot. Nawala ng malay si Doña Nora at dinala namin siya sa baryo. Doon ay parang nakaramdam ako ng kunting pahinga. Lahat ng pagod ko mula sa hirap na aking dinanas ay muling nawala nang makatulog muli ako sa aming bahay kubo. Nakatulog ako pag-uwi matapos akong kausapin ng aking mga magulang. Kinuwento ko ang naging buhay ko at kitang-kita ko ang awa sa mga mata nila. Anak, huwag ka nang babalik doon. Sabi ni inay pero hindi ako nakinig. Inay, hayaan niyo na po ako. Mas gusto ko na po maghirap sa trabaho kaysa maging aswang. Nangyari lamang po ito dahil napunta ako sa maling tao. Sagot ko naman. Hindi ako nagpakita sa kanila na naawa ko sa aking kalagayan. Bagkos ay pinaramdam ko pa sa kanila na matapang ako at kaya kong harapin yung buhay na malayo sa baryo namin. Pero hindi pa rin ako hinayaan ni nanay na isipin na dalhin iyon sa sarili kong kakayahan. Dahil tama siya na aswang ako. Kaya po nagawa kong mabuhay ng malayo sa kanila kahit bata pa lamang ako. Pero tulad nga po ng sinabi ko sa nanay ko, nagawa ko lamang na pumatay dahil sa mga taong mapang-abuso tulad ng amo ko. Kinabukasan po ay araw na ng aming kapistahan. Nagtungo ako sa kubo kung saan nila nilagay si Doña Nora. Wala pa rin siyang malay kasama ng ilang taong baba na nabihag ng aking mga kasama. Nakagapo siya at may bahid na ng marka. Siya ang aming iaalay sa aking pinuno ayon na rin sa kagustuhan ng aking itay. Wala akong alam sa mga katayuan ng mga taong nabihag namin na kasama din ni Doña Nora sa kubo. Dahil ang mahalaga lang po sa aming mga aswang ay yung may mga maialay sa aming pinuno para sa ritual sa kabilugan ng buwan. At nang gabi pong iyon ay sobrang abala na nga ang mga kalahi ko sa baryo. Lahat sila ay nasasabik na po sa nalalapit na piyesta.
Dun po kasi ay sama-sama silang kakain ng sariwang laman ng tao, sabay ng bagong susunod na aswang. Isa ako sa dapat na susunod sa yapak ng mga magulang ko pero hindi ako sasama sa kanila. Dahil simula pa lang noong una ay ayaw ko na sa ginagawa ng aking nanay at tatay. Bukod sa delikado ang buhay ay hindi pa kami malaya na makipagsalamuha sa mga taong normal. Dahil mahirap labanan ang bugso ng dugo ng pagiging aswang. Lalo na kung binasbasa na ng aming pinuno. Pero po ng gabing iyon, buo na po ang aking loob. Tulad ng dati ay aalis ako muli sa aming baryo. Pero hindi na po ako babalik sa lugar kung saan ako minaltrato na tulad ng ginagawa ng amo ko. Abalang-abala po ang buong baryo noong umalis ako sa amin. Pero hindi na po ako tumakas, kundi nagpaalam naman po ako sa aking inay. Sumang-ayon naman po siya sa aking desisyon kaya naman po maluwag sa aking loob ang aking pag-alis. Hindi na ako tatakbo ng walang direksyon dahil alam ko na ang aking mga hakbang. Hindi ko na po nasaksihan ang pagpatay nila sa aking amo na si Doña Nora at iba pang mga taong nabihag at ayaw ko rin naman pong alamin pa ang pangyayari. Alam kong hahanapin pa rin ako ng aming pinuno pero gagawin ko ang lahat para hindi na po ako muling makabalik at mabasbasan niya. Nagpalipat-lipat po ako ng lugar. Matapos po akong magdesisyon na lumayo sa mga kapwa ko aswang. Ayaw ko na rin po talaga maulit ang kumain muli ng tao. Kaya naman naghanap ako ng disenteng trabaho na kikita ako ng pera nang hindi inaapakan ang aking pagkatao. Naging dishwasher po ako, labandera, tindera ng yosi sa kalye at marami pang iba. Alam kong mahirap iyon pero yun na lang ang napili kong landas kaya naman pinanindigan ko na po. At sa tagal ko nga pong palipat-lipat ng lugar ay natutunan ko po na pigilan ang dugo na nananalaytay sa aking mga ugat. Ang dugo ng pagiging aswang. Hanggang sa magkaedad po ako ay hindi na po talaga ako nagbalik pa sa amin. Napadpad nga po ako sa Antique at dun ako nakahanap ng trabaho sa isang manukan po. Hindi na rin ako nag-asawa upang di ko na po maipasa sa aking magiging anak kung sakali ang dugo ng pagiging aswang. At magpasa hanggang ngayon po ay nananatili ako dito sa Antique at malayo po ako sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po Sir Gimbal at maraming salamat po sa inyong oras. Palagi po kayo mag-iingat at God bless po sa inyong channel. Ganoon na rin po sa inyong mga tagapakinig. Palagi po akong nakikinig sa inyo. Malaking bagay po sa akin kung mapili nyo po ang aking istorya. Hanggang dito na lang po muli at salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated po kayo sa mga susunod pa po nating mga video.